So basahin natin anak yung salita ng Panginoon for our Bible study. It's found in John chapter 21 verse 15. You remember, di ba, we are doing the series of the book of John. Kumbaga, in-stop lang natin yon. For some reason, God inspired me to somehow ay mag-tackle ng ibang bersikulo, di ba, sa Bible. Ngayon, gusto na nating balikan. This will be the last chapter of St. John, chapter 21. After the resurrection of the Lord Jesus Christ, ay nagpakita siya on the third time for the third time sa kanyang mga disipulo. Okay? At ito ay isang tagpo na kinausap ng Panginoon si Simon, no? or otherwise known as Peter. Okay, so sa verse 15 of chapter 21, mamaya babalikan na lang natin yung 1 to 14. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Okay, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Okay. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whether thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hand, and another shall gird thee, and carry thee, whether thou wouldest not. This spake he, signifying by what that he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Yung isa pang bahagi ng kasulatan sa Revelation chapter 1 verse 5. Sabi dito, And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Okay, ditong versikulo na to, sinasabi that Jesus Christ is the faithful witness. Okay, so purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. May the Lord add blessings to His word. Nakaupo na kayo mga anak. Okay, ang title ng munting mensahe na ito that I have prepared for this sermon ay Our Witness. Okay, so Jesus Christ is the faithful witness, sabi ng Revelation chapter 1 verse 5. Kumaga, yung nakita natin, di ba, yung versikulo kanina na binasa natin, Revelation ay John chapter 21. Kinausap ng Panginoon si Peter. Okay, may kinalaman yan anak doon sa pag-backslide ni Peter doon sa hindi naman pagkakanulo, kung hindi pag-deny ni Pedro o ni Simon sa Panginoon na siya ay hindi niya nakikilala. When he was asked by those three people, di ba, na nandoon sa lugar kung saan ang Panginoon ay nililitis. Okay, so mamaya pag-aaralan natin yun, at bago natin puntahan yun, gusto kong daanan muna natin yung mga character sa Bible, no, na somehow katulad ni Peter anak ay meron din pagbagsak. Di ba si Peter anak sa kanyang pag-deny sa Panginoon, isang klase ng pagbagsak din, di ba? Okay, so minsan anak, ang mga anak ng Diyos meron din silang I would say detour, no, sa kanilang pananampalataya, quote and unquote. Pag sinabi mong detour, parang halimbawa anak, nasa isang main road ka, tapos anak, kumbaga lumiliko ka ng ibang lugar, tapos in the end, doon pa rin pala yung diretsyo mo anak sa main road. Di ba minsan may ganun tayong na-experience, di ba? May mga jeep na nasasakyan tayo, hindi siya dumadaan doon sa main road kasi may iniiwasan siya. Okay, at minsan nagde-detour siya, umiikot siya sa iba't ibang mga lugar, sa mga secondary road. Pero, akamukat mo, doon din pala siya pupunta sa main road. Okay? So, minsan ang mga anak ng Diyos, nagde-detour din sila sa pananampalataya. Okay, just like Peter did, na ang ipagtatuwa niya ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa kagipitan. Okay, ibig sabihin, kagipitan, hindi pinansyal kung hindi, kumbaga, nasa isang sitwasyon siya na
na merong tinatawag na showdown. It's either he will um, um, accept or identify himself kay Kristo o yung panganib ng buhay niya. Ibig sabihin kasi di ba kapag na-identify siya sa Panginoong Kristo, pwede siyang hulihin eh. Di ba? Kaya nga nung hinuli ang Panginoon anak doon sa Gethsemane, or I should say sa Mount of Olives, di ba? Galing sila sa Gethsemane. Ang Panginoong Kristo ay inaresto at yung mga disipulo niya ay nangagsitakas, di ba? At dahil sa pagkatakot, si Pedro ay dininay niya ang Panginoon. So yun yung showdown na nangyari sa kanya. At I would say yung detour sa pananampalataya. Di ba si Moses one time ganun din ang nangyari? As a child of God, as a servant of Jehovah, meron din siyang detour sa buhay niya eh, di ba? Halimbawa, sinabi ng Panginoon sa kanya na atawin mo ang bato at magbibigay ito ng tubig sa inyo. No? Matapos niyang hatawin, sa kakausapin niya na lang anak eh. Di ba? At hindi sinabi ng Panginoon na hatawin mo ng 2 beses, pero gayon ang ginawa niya dahil sa kanyang galit. Okay, kasi nagalit siya doon sa bayan ng Israel dahil sa katigasan ng ulo nila eh. Okay, nagmumurmur sila against God. So ang ginawa ni Moses, dahil sa kanyang temper, anak, ay hinataw niya ng 2 beses. So, sabi ni Brother Branham, he was glorifying himself more than God. Diba? Kasi yung binigyan niya ng pagpapahalaga, yung sarili niyang init ng ulo, no? On top of the will of God. So, I would say it's a detour, no, sa life o sa buhay ni Moses. Kaya anong ginawa ng Panginoon, anak? Dahil sa kanyang pagdetour, meron siyang palo eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka makakatawid ng Jordan at doon ka ay mananatili kang, ibig sabihin, makikita mo lang yung promised land pero hindi ka makakapunta roon. Hindi ka makakatawid doon. Pero eventually, anak, kumbaga, siyempre, ang ibig sabihin ng Panginoon doon ka na mamamatay sa wilderness. Diba? At hindi siya nakatawid nga doon. At sino ang nagdala sa bayan ng Israel para makatawid doon? It was not Moses, but Joshua, no? At kasama si Caleb. At ang lahat ng mga ng mga Israelite na ipinanganak na lang doon sa wilderness. Okay, remember they were 40 years roaming or in journey, no, from Egypt to Canaan, to the promised land, which is Canaan. Pero anak, matapos na ang Panginoon ay gumastigo kay Moses, saan siya nasumpungan after na siya ay mamatay? Saan siya nasumpungan? Nasumpungan siya doon sa Mount Transfiguration na kasama niya si Elijah. So nakikita natin anak na although pinalo siya ng Panginoon, di ba? Pinalo siya ng Panginoon dahil sa kanyang detour. Pero anak, Moses was predestinated eh. Di ba? Kasama siya anak sa magmamana ng kaharian ng Diyos eh. Magmamana siya ng kaligtasan, katulad natin. So bagamat pinalo siya ng Panginoon because of his detour, pero in the process of time anak, nakita rin siya doon sa promised land. Di ba? Kumbaga hindi magiging hadlang yung detour natin para hindi tayo madala ng Panginoon sa kalalagyan natin o sa pinlano niya para sa atin, nakalagyan natin sa kadulog-dulugan. Okay? Si David anak, di ba may detour din siya sa buhay niya? Sa pananampalataya niya. Anong ginawa niya? David became an adulterer eh. At napakasama pa ng ginawa niya. Sa bibig niya mismo nagsabi, anak, siya mismo ang nagsabi, merong ganyan dito sa Israel. Pero hindi niya alam, anak, siya pala yung tinutukoy ng propeta, no, na gumawa ng masama o ng gayong kasamaan. So it was a detour, no? Anong ginawa ng Panginoon kay Moses, kay David? Pinalo ba siya? Pinalo siya. Sabi ko, di ba, nung last service natin, anong ginawa sa kanya Aaron? Yung ginawa niya ng lihim, kasi palihim niya yung ginawa kay Uriah eh. Di ba? At hindi yung lantad sa bayan ng Israel. So anong ginawa ng Panginoon anak? Anong ginawa niya? Di ba pinalo siya? Yung ginawa niya ng palihim ay ginawa sa kanya ng sarili ng anak ng lantaran, si Absalom. Okay? At lahat ng mga concubines niya ay pinakailaman ni Absalom. Di ba? Doon sa isang lugar sa Israel. So, pero gayon pa man anak,
bagamat si David ay nagkaroon ng detour, okay? O paglihis ng daan. Ano ang kaduluduluhan ng kanyang paglalakbay? God made a way for him. Di ba? Na makabalik doon, anak eh. Di ba? Sa main road. When I say main road, I hope you understand what I'm saying, di ba? Yung sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya, nagsalita si David sa kanyang mga awit, mapalad ng isang tao eh. Sabi niya gano'n eh, na hindi binibilang ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Okay? So, yun ay pagpapala na tinanggap ni David mula sa Diyos. No? Bakit? Kasi na, kumbaga, eventually, si David ay pinatawad ng Panginoon. Okay, matapos na siya ay abutin. Kaya sabi ko anak, di ba, there is no condemnation para sa mga anak ng Diyos, eh, di ba? There is now no condemnation to them that are or in Christ Jesus, walk not after the flesh, but after the Spirit. So anak, bagamat wala pa ang Panginoong Kristo noon, pero si Moses o si David anak ay may pananampalataya na nakatingin kay Kristo. Tama ba? Okay, bilang isang Israelite o bilang predestinated seed of God. Okay? At si David ay nagtamo ng kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan. So ano nangyari kay David anak? Ano nangyari? David prospered. Di ba? Doon sa kanyang kaharian. Bagamat merong mga consequences yung ginawa niya, and yet, David was a servant of God. Di ba? Kumbaga meron sa kanyang provided way ang Panginoon to bring him back, no, doon sa sakdal na kalooban ng Diyos. Okay, so sino pa anak? Let's talk about Abraham. Abraham, ano ginawa ni Abraham anak? Abraham anak ay binigyan ng kautusan ng Panginoon na pumunta doon sa lugar na kanyang pagdadalan. Pero nung nakaranas siya ng pagsubok, saan siya nagpunta roon? Pumunta siya sa Egypt. Okay, at doon naroon ay nagkaroon siya ng detour sa kanyang pananampalataya. Anong ginawa ni Abraham? Si Abraham anak ay technically, no, nagsinungaling kasi hindi niya sinabi yung buong katotohanan eh. Tama ba? Kumbaga sinabi niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Para ano? Para siya ay hindi patayin kasi natatakot siya na papatayin siya ng mga makakaalam na siya ay asawa ni Sarah. Kasi yung mga tao noon ate ay meron ng unwritten law eh, na hindi sila dapat makialam ng may asawa sa asawa ng may asawa. Okay? At kaya ang ginawa ni Abraham, nagsinungaling siya o I should say hindi niya sinabi yung exact truth doon sa hari ng Egypt, di ba? At saka kay Abimelech. Ano nangyari aron? Kamuting ng pakialaman ni Abimelech yung kanyang asawa. At ano ang ginawa ng Panginoon? Sino ang pinagalitan niya? Sino ang sasaktan sana ng Panginoon kung tinuloy ni Abimelech yun? It was Abimelech kasi susumpain siya ng Diyos eh. Kung pinakailaman niya yung asawa ng kanyang propeta. Okay, nakita niyo yung biyaya ng Diyos anak sa mga kay Abraham at sa mga binhi ni Abraham. Okay, so it was a detour in the life of Abraham. No? At si Elisha, marami pang mga kwento sa Biblia anak. Name a character in the Bible. There must be a time in their life anak na nagkaroon sila ng may pagliko, no, sa kanilang pananampalataya. Elisha anak, si Elisha, di ba, nung siya ay tinukso ng mga bata, anong ginawa niya? Tumawag siya ng 2 shiver at yung 42 na mga bata ay pinagpapatay ng shiver. Sinumpa niya yung mga bata. Was that God's perfect will? Hindi naman alam ng mga bata yung ginagawa nila eh. Di ba? They are not, kumbaga wala silang bilang bata anak, hindi ito tinitingnan ng Diyos bilang kasalanan nila. Okay? Pero dahil sa init ng ulo ni Elisha, tumawag siya ng shiver, 2 at pinagpapatay niya yung mga bata. Okay?
So hindi yan gawain ng isang totoong nakatingin anak sa sakdal na kalooban ng Diyos o tumutupad ng sakdal na kalooban ng Diyos. So it's a detour in Elisha's life. Intindihan niyo ba sinasabi ko? Ngayon, si Peter anak, meron din siyang or I should say, gayon din tayo. Kasi kanina napag-usapan na natin yung sinabi ni Peter. Babalikan na lang natin mamaya yung to get the details of it. Tayo, gayon din ate. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, meron din tayong dito sa buhay natin. Eh. Minsan, napapahumaling tayo sa mga bagay ng sanlibutan. At minsan, kumbaga, yung uso no, na trending, di ba? Salita ng mga kabataan ngayon ay nahuhumaling tayo. At madalas na pagpapalit natin yung kalooban ng Diyos dahil gusto natin na matikman no, yung ginagawa rin ng sanlibutan. Okay? Yan ang madalas nagiging dito. At may mga tao anak, to the extent na nagbabackslide sila. Hindi na umaatin ng gawain, nakakalimutan yung ministeryo, and eventually masusumpungan nila yung sarili nila, nalugmok doon sa bagay ng sanlibutan. Okay? Minsan may mga nasisira, mga ministro nasisira sa babae, may mga ministro nasisira sa pera, may mga ministro nasisira sa popularidad. Okay? Okay, may mga flux anak na kumbaga na hindi nakaatin ng mga ilang linggo at masusumpungan mo na lang, makikita mo na lang, mga mababalitaan mo na lang na iba na pala yung kanilang mga ginagawa. Okay? Pero, if you are a seed of God, ate, God has a way, no? Na maibalik ka doon sa sakdal na kalooban niya. Kung nagdito ka man, sa pananampalataya, merong paraan ng Diyos, no? Para maibalik ka. Maraming paraan ng Diyos, anak eh. No? May paraan ng Diyos na sa pamamagitan lang ng pangangaral, ay naitutuwid ka na eh. Tama ba, Ron? Minsan, nagbabasa ka ng Biblia at sa Biblia, anak, mababasa mo kung ano yung nagawa mo at naitutulak ka nun, anak, nung salita ng Diyos para magsisi. Okay? Meron naman, anak, na papaluin ka ng Panginoon. Just like what happened to the characters of the Bible na binanggit natin kanina. Di ba may pagpalo ang Panginoon eh? Okay? At yun ay magtutulak sa iyo, anak, sa pagsisisi. Okay? Tutulak ka sa pagsisisi at dadaling kayo nito, anak, sa pag-alaala mo sa unang pagkakataon, Aaron, na ikaw ay natutong maglingkod sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ni David, di ba? Restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Kasi nawala sa kanya yun eh. Okay? Pero anak, being that his prayer, no, na ma-restore yung joy of salvation sa kanya, binalik yun ng Panginoon sa kanya. No? Bilang lingkod ng Panginoon. At gayon din tayo. Minsan nagdeditor tayo at nawawala yung joy na yun. Oh, nakakapaglingkod tayo sa bagay ng sanlibutan. Napaglilingkuran natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Minsan sa sarili tayo naglilingkod. Okay? Pero Aaron, if you are the children of God, kung tayo ay anak ng Diyos, God has a way for him or for us to have our joy of salvation restored back to us. At yun ang gagawin ng Panginoon. Okay? Ipapaalala niya sa atin yung unang pagkakataon na tayo ay na-inlove sa Kanya. Okay? Mamaya pag-usapan natin in a more detail yung ano. Okay. So, being the seed of Abraham, anak, hindi tayo iba sa kanila. Okay? Sa kwento ng mga anak ng Diyos doon sa Old Testament. At kahit sa mga history sa New Testament, anak, o sa biblical character sa New Testament, meron din silang mga pagkadapa, katulad ni Peter. At gayon din tayo, hanggang sa kaduluduluhan ng panahon, anak, hanggang sa huling binhi ng Diyos, they will have this story of their life that somehow they detoured, anak, sa kanilang pananampalataya. Okay, pero anak, meron predestination eh. Just like what I said kanina, di ba? Merong predestination sa atin eh. Dadalhin tayo doon sa predestination natin eh. Ibig sabihin, meron nang pinagdala ng Diyos sa atin. Kahit saan ka po mag-detour, Aaron, dahil
tinalaga na ng Diyos na makarating ka doon sa lugar na pagdadala niya sa iyo, wala kang magagawa kung hindi bumalik sa main road patungo doon sa kanyang sakdal na kalooban. Okay, ito yung kanyang predestination. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 29. Ganun. Okay. Sabi dito, verse 29 of Romans chapter 8, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Saan daw tayo pinedestinado, anak? Na maging katulad ng imahe ng kanyang anak. So, sino yung kanyang anak? Ha? Yung salita. So, yun ang pagdadalan sa atin ng Panginoon. Maging kahawig tayo ng kanyang salita. So, anything, Aaron, that is not, that does not reflect His Word, na minsan pinupuntahan natin, just like what I said, we are detouring from the main road. Okay, ng pagdadalan sa atin ng Panginoon. Wala tayong magagawa kung hindi mawala sa atin yun. Okay, yung mga bagay na hindi sang-ayon sa kanyang sakdal na kalooban, yung kung saan niya tayo dadalhin. Okay, at kahit ano pang sirkumstansya ang dumating sa atin, gaano man karami yung ating pag-backslide, ate, gaano man karami yung ating paglingot sa Diyos, wala tayong magagawa dahil doon na tayo dinala ng Panginoon sa kanyang kaisipan. Okay? Ang gagawin lang natin, pahihirapan lang natin yung sarili natin. Okay? Ang dami nating dinadaanan without knowing, no, na kahit saan ka pumunta, maghahari at maghahari pa rin ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sabi dito, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. Ate, so, kahit ano, Aaron, kahit anong mali na nagawa mo, just like what happened to David, ano ang gagawin ng Panginoon sa atin? Kung predestinado tayo, He will justify us. Okay? Dadalhin niya tayo, anak, sa isang kalagayan na walang tayong kapintasan. Ang sabi ni Barbanam, justification is not just like forgiving you of your sin. Justification is na parang hindi mo ginawa in the first place eh. Di ba? Ang tingin sa'yo ng Panginoon, wala kang nagawang kasalanan, walang history. Okay, sabi dito, and whom He justified, them also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Okay, pwedeng magsabi, Aaron si Abimelech kay Abraham sa pagdating ng paghatol. Sabihin niya, bakit yung si Abraham, yan naman nang nagsinungaling sa akin Bakit yan na hindi mo paparusahan? Di ba, bakit yan kasama dun sa hatol sa amin? Di ba, sabi ng Bible, know ye not that you will judge the world? Okay, ngayon, Aaron, di ba, meron tayong mga nagagawang kalokohan minsan Sa mga tao, nagagawa natin ng masama. Minsan, meron tayong pinapakita, that is ang becoming of a Christian. At makikita ng mga tao yon. So, kung ikaw predestinado ng Panginoon, ang sabi dito, di ba, then that He justified, He also glorified. Darating tayo sa isang kalagayan, anak, sa isang tagpo, na tayo ang hahapos sa buong mundo. At nandoon yung mga hahatulan natin na nakasaksi ng ating pag-backslide. Nakasaksi, anak, ng mga bagay na ginawa natin that is not worthy of the gospel. Bakit? Kasi nagdetour ka. Okay? Kasama ko yan Kung anong ginagawa namin, ginagawa rin yan. Okay? Pero anong sabi ng Panginoon? Di ba? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Hindi pakikinggan ng Panginoon yun naroon.
Di ba naalala niyo yung woman that was caught in adultery, di ba? In the very act of adultery. Okay, anong sabi ng mga tao? Di ba sinusumpat nila sa babae yung sinasabi ni Moses eh. Sabi ni Moses, sabi ng batas, yung mga babaeng na susumpong na nahuhuli sa ganitong kasalanan, ano daw? Babatuin hanggang mamatay. Pero anong ginawa ng Panginoon? The Lord Jesus Christ represents grace. Tama ba? Okay, kapag na kay Kristo ka, anong ginawa ng Panginoon naroon? Yumuko siya, sumulat siya sa lupa, na tila baga daw, hindi niya naririnig yung sumbat ni Moses. Nung pinanganak tayo atin, merong sumbat si Moses sa atin. Okay? Pero nung nakay Kristo na tayo, hindi na naririnig ni Lord Jesus Christ yung mga sumbat o ng batas laban sa atin. We were justified. Okay? At ang lahat ng mga pagbitur natin, even when we are already in Christ, may mga pag-backslide pa rin tayo eh. Di ba? Pero anak, hindi na yun pwedeng maging bagay na ilalaban sa atin o isasaksi ng mga tao laban sa atin. Totoo ba yung salita ng Panginoon? Amen. Okay, sabi doon, who shall lay anything to the charge of God elect? It is God that justifies. Ano, kung merong tao, anak, na dapat hatulan, sino yung, wala na akong nakikitang kasing sama nung ginawa ni tawag nito, ni David eh. Isipin mo, sarili mong tao, naglilingkod sa iyo, ang gagawin mo, papapatay mo siya. Okay, indirectly, para maangkin mo yung asawa niya. At sino pa yung nagsabi doon, anak? Sabi niya, hindi ako worthy na tawaging apostol eh. Sino yun? Si Paul. Okay, pero sabi ni Paul, sabi niya, blasphemer ako. Kasi anak, siya yung isa sa mga promotor ng pagpatay kay Stephen. Sino si Stephen? Si Stephen was the saint of God or a martyr of Christ. Diba? Kumbaga siya yung naging promotor sa pagpatay sa mga Kristiyano na pinagbuhuli niya. At pinuntahan niya pa abroad para maipakulong o yung iba ay maipapatay. Sabi niya, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus died or came to this world to save sinners, of whom I am chief. Okay? Who was once a blasphemer and Jewish person, because I persecuted the church of the living God. But I have obtained mercy. Diba? Kumbaga, dahil ginawa niya yun out of ignorance, in unbelief. So therefore, anak, ang Panginoon, o walang tao ang pwede magsabi kay Paul, yung tao na yan eh. Di ba may mga taong nagsabi sa kanya, mga disciple? Sabi niya, yung tao na yan, Panginoon, yan ang nagpapapatay sa mga lingkod mo. Pero nung sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kanya. Tinawag ko siya para maging ilaw sa mga hintil. So therefore, anak, si Paul ay instrumento ng Diyos, anak ng Diyos, na may silbi sa kanyang kaharian, na nakagawa ng pagdetor. Tama ba? Na meron siyang pagdetor sa kanyang buhay, lumihis siya ng landas, pero nung ginawa ng Panginoon sa kanya, ibinalik siya, anak, dinala siya sa sakdal ng kalooban ng Diyos, na tumutupad bilang ilaw ng mga hintil. Okay? So si Peter, ganoon din anak, predestinato rin si Peter eh. Tingnan natin yung kwento ni Peter. Sabi ni Peter dito, sa Luke 22 verse 31-34. Sabi niya, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you. Okay, sino daw yung nagnanasa na mag-stumble si Simon? Sino daw anak? That's the prince of the devil, anak. Si Satanas yun. Ano ang pangalan ng Satanas, Aaron? Ha? Anong ibig sabihin ng salitang Satanas? The accuser. Aaron, pagka nadali ka ni Satan, pagdating ng judgment, i-accuse ka niyan eh. O in the presence of God, i-accuse ka niyan. Kasi accuser siya eh. Look at Moses.
Okay, sabi ni Michael the Archangel, di ba? Sabi ni ng Book of Jude, si Moses daw si Satanas daw, hinahanap niya raw yung katawan ni Moses. Tama ba? Bakit? Bakit? Ha? Bakit tinanap? Kasi nga nag-detour. Saksi si Satanas na nag-detour yung propeta ng Diyos. Okay, pero ang ginawa ng Panginoon, kinuha yung katawan na yun. At dinala saan? Sa kaluwalhatian. Meron pa bang maghahatol kay Moses? Even Satan? Hindi niya kaya matulan. He cannot accuse Moses before God. Bakit? It's God that justify it. Walang sino man, even if it's angel or kahit ano pa na, kahit tao pa, walang pwedeng magbigay sa atin ng akusasyon. Bakit? Kasi anak, may witness tayo eh. Anong witness natin? Yung salita ng Diyos. That's our witness. Mamaya pag-usapan natin yun. Sabi dito, sabi niya, nililiglig ka, sabi niya, that He may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, when you say converted, anong ibig sabihin natin? Ano ibig sabihin, when you are converted ron? Nabaptize ka lang ba sa tubig? That's not conversion. What is our conversion? Our conversion is the baptism of the Holy Ghost, yung bagong kapanganakan. That is when we are converted. Isipin mo, anak, yung pagkakataon na yan, si Pedro, Aaron, si Pedro ay medyo may tendency na mag-detour. Tama ba, te? Bakit? Kasi si Satanas, nilililig siyang parang trigo. Siya yung pinaka-target ng diablo eh. Okay. Sabi ni Lord, di ba? When thou art converted. So kahit na nandoon siya sa ganung katayuan na mahina, hindi pa siya converted. Pero sinabi ng Panginoon, when thou art converted, nakita na ba ng Panginoon na converted si Peter? Nakita niya na kasi sabi niya, when thou art converted eh. So predestinado siya sa bagong kapanganakan naroon. Kahit na anong sama ng temper ni Peter, okay? Kahit anong pagbagsak na meron siya, nakita siya ng Panginoon na na nag-born again, na nagkaroon ng conversion, na naging bahagi ni Jesus Christ sa kanyang katawan. Okay, sabi dito, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. Sabi niya na, Panginoon, kumbaga, handa ako mamatay at makulong nang dahil sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Sinabi na ng Panginoon yung kanyang gagawin na pagtatwa sa Panginoon. Tama ba? Pero ganun pa man naroon, kahit alam ng Panginoon na meron siyang detour sa buhay niya, alam ng Panginoon, predestinado siya sa bagong kapanganakan. At pag nandun tayo kay Kristo, anak, ano ang tawag sa atin? There is now no condemnation. Lahat ng detour ni Peter, hindi na yun aariing offenses worthy of condemnation. You get what I'm saying, anak? Kumbaga kahit na meron tayong mga detour sa buhay natin, hindi ko sinasabi na okay lang yun. Pero you are just making yourself or your life hard for you. Okay, kasi pwede ka namang mag-stay Aaron Tama ba? Doon sa daan Pero, anak, kumbaga, hindi ibig sabihin tapos na ng pananampalataya mo yun. Okay? Kung hindi, God has a provided way for you. Okay, so Peter was predestinated, sabi ng nababasa natin ngayon sa Luke chapter 22, verse 31 to 34. At sabi ko nga, di ba kanina, God has a way of restoring back our first love, di ba? Sabi ano yung sinabi ni David?
Restore unto me the joy of my salvation. When he first kumbaga nung unang magkaroon siya ng kamulatan Aaron sa kanyang kaligtasan, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jehovah Aaron at sa kanyang kaligtasan. Alam niya na yung kanyang kapanganakan Aaron, walang pupuntahan niya kung hindi sa kapamakan impyerno Pero merong pag-asa. Sino yun? Si Jehovah. Nagbigay siya ng pag-asa sa atin sa kanyang pagpapakababa in the person of the Lord Jesus Christ upang tubusin tayo sa kapanganakang may kalakip na sumpa. Okay? So, si David, hayag sa kanya yung natin. Okay? At sabi ko nga, God has always a way for us para ma-restore yung joy of salvation na yun. Yung unang pagkakilala natin Aaron sa Panginoong Jesucristo. Nung una tayong ma-inlove sa Kanya. Kaya sabi doon, di ba, thou hast forgotten your first love. Sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 5, di ba? And then, I should say Revelation chapter 2 verse 4 to 5. Mamaya titingnan natin. So si Peter ganun din anak. Kumbaga, meron din paraan ng Panginoon para i-restore back yung kanyang first love. Okay, balikan natin yung kwento ni Peter na. Okay. Ano ba ang unang tagpo na na-inlove si Peter sa Panginoon? Nagkaroon siya ng unang pagmamahal sa Panginoon. Ano yung tagpo? 'Di ba sa Lake of Lake of Galilee, ate? Wala siyang mahuli, 'di ba? Ang isda sila Wala silang mahuli. Okay. So nung wala silang mahuli, sabi ng Panginoon, sabi niya, launch into the deep, 'di ba? For para makahuli ka ng maraming isda. Ano sabi ni Peter? Panginoon, sabi niya, we toiled all night, pero wala kaming nahuli. Pero nevertheless, at thy word, I will ihahagis ko yung lambat. Okay? Ihahagis ko yung lambat. I will launch into the deep and throw the net. Ibig sabihin na nang dahil sa salita mo ay gagawin ko to. Pero ano nangyari anak? When Peter kumbaga nung sinunod niya ang Panginoon, anong nangyari? Nakahuli sila ng maraming isda. Okay? At anong sabi niya sa Panginoon? Lumuhod siya. At pagluhod niya, sabi niya, depart from me, because I am a man of unclean lips. Okay? Doon niya nakita yung kapangyarihan ng Panginoon Aaron Okay? Tandaan natin, sa buhay ng isang Kristiyano, merong isang tagpo sa buhay niya anak na na-inlove tayo sa Panginoon. It could be in the form of the manifestation of signs and wonders. Diba? Halimbawa, nagkasakit ka ron, cancer, tapos pinagaling ka ng Panginoon. So, na-inlove ka sa Panginoon dahil binigyan ka ng kagalingan. Nahayag sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Minsan naman anak, by revelation, by revelation minsan sa pangangaral, umattend ka ng gawain, o kaya may nag-evangelize sa iyo, di ba, nakilala mo ang habag ng Panginoon, na-inlove ka sa Kanya. Yun yung araw na nagkaroon ka ng joy of salvation. Na-inlove ka sa Panginoon. Meron laging ganun. Otherwise, hindi mo talagang nakilala ang Panginoon. Okay, pwede kasi na-inlove ka, hindi sa Diyos Pwedeng na-inlove ka doon sa membro. Okay, na-attend ka ng church dahil meron kang crush doon sa isa sa mga membro. O pwedeng na-inlove ka sa activity. Okay, na-inlove ka sa mga palaro sa church. May paliga sa church. Okay, pwedeng na-inlove ka sa karunungan ng ministro. Hindi talaga sa karunungan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Sabi niya, dumating ako sa inyo na merong panginginig at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao at galing ng pananalita. Di ba? Upang ang inyong pananampalataya ay hindi masalik sa karunungan ng tao. Ibig sabihin na ron, pwedeng ang tao ay magkaroon ng pananampalataya hindi sa salita ng Diyos, kung hindi sa galing ng tao. Tama ba? Okay. O hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kung hindi sa kapangyarihan ng tao. Sa tao sila nakatingin.
So, ang totoong anak ng Diyos, anak, meron siyang experience with God na na-inlove siya because of because of an experience. Because of an experience or genuine experience with God. Okay, so si Peter ganun din. Yun yung genuine experience niya with God. Nakita niya yung kapangyarihan ni Jehovah to create. Okay, so nung nagkasala si Peter, anak, tinatuwa niya ang Panginoon, tama ba? So, anong ginawa ng Panginoon nung nag-resurrect siya? He showed himself the third time to the disciples. At anong ginawa niya? Si Pedro, anak, yung tagpo na yun, di ba sabi ko kanina, babasahin natin yung John 21 verse 1 hanggang 14. Okay, hindi ko na babasahin, ikikwento ko na lang para ma-save natin yung oras. Okay, si Pedro, anak, niyayahan yung ibang mga disciple. Si Nathaniel, si John, di ba, yung two sons of Zebedee, tsaka iba pang disipulo, na mangisda. Tapos, sabi doon ng Biblia, hindi sila nakakuha ng huli. Sabi, kahit anong wala silang nahuli, pero sabi ng Panginoon sa kanya, when the Lord Jesus Christ showed himself or appeared to them, doon sa pangpang, sabi niya, meron ba kayong nahuli? Sabi niya, wala eh. Sabi niya, sige, ihagis niyo yung lambat. Tapos nung nahagis niyo yung lambat, meron silang nakuha na 100 plus na malalaking isda, Ate Aaron. Ibig sabihin na ron, bakit ang lalaki ng isda, hindi nila nakita, wala silang nahuli. So, ibig sabihin na ron, it must be the power of God na nagmanifest doon sa kanilang experience, sa kanilang pangingisda. Okay ba? So, anong ginagawa ng Panginoon? Anong ginagawa? Pinapaalala sa kanila yung experience ni Peter. Noong una siyang, na-inlove sa Panginoon. Okay? Okay, basahin natin, Revelation. Sandali lang. Tingnan ko muna yung Matthew 26. Anong gano'n ito? Okay, mamaya na. Tingnan natin. Balikan muna natin yung ni Peter, anak. Yung nagawa ni Peter. Sabi dito, Matthew 26 verse 69 to 72. Sabi niya, now Peter sat without in the place, in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him. So ano yung unang saksi ng kanyang pagtatwa? Damsel, okay? Pangalawa, yung maid. And said unto them that were there, this fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech betrayeth thee. Okay? So, merong tatlong witness, Aaron eh. Ilan? Tatlo. Damsel, yung maid, tsaka yung mga naka-standby. Na kanyang pagtatwa. 3 times he denied Christ. And every time na magde-deny siya, ate, merong witness. Okay? May witness. Pero anak, kumbaga, ha? Okay, that's the sign. Kumbaga, na binigay sa kanya ng Panginoon. Para makita niya na ang salita ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan. Okay, so, after the resurrection, anak, di ba tapos na yung pangyayari, natutwa niya na, napusitay na si Lord, nag-resurrect na, somehow, there must be in the heart of Peter na parang guilt pa rin eh. Okay? Meron pa rin, nandun pa rin yun, hindi niya pa rin makakalimutan yun eh, na tinatuwa niya ang Panginoon eh. Dinilay niya ang Panginoon eh. So, merong kalungbayan sa puso niya. And God was restoring His first love. Okay? Nawala na yung joy of salvation niya kasi nag-detour siya eh. So, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinaalala yung unang experience niya na may in love sa Panginoon. So, ganun din tayo, anak. Ano ang gagawin natin? Aalalahanin lang natin yung unang encounter natin kay Christ sa anumang paraan yun, anak, na na-inlove tayo sa Kanya. It could be, as I said earlier, na it could be in the form of healing. It could be in the form of blessing. Di ba? Binless ka ng Panginoon. Okay? It's God's attribute expressing Himself to you.
Diba, God is Jehovah Jireh. Ano pa, anak? Pwedeng in the form of the preaching. O may nag-share sa iyo ng salita at nainlove ka sa salita. Okay? So, babalik at babalik ka lang din doon. Mga personal ko araw-araw, ang personal ko na experience sa Panginoon, yung inihayag ng Panginoon sa akin, yung tamang sabat eh. Iniyakan ko yan eh, nung nasa trabaho ako eh. Okay? Sabi ko, bakit sa akin mo pinapahayag yan? Ang dami-dami ng mga matatalinong tao. So, simpleng bagay lang yun. It's about Sabbath. God's revelation of the Sabbath na inari ko na I am unworthy to receive. So, doon ako nagkaroon ng pag-ibig sa Panginoon. So, every time na magkakaroon lang ako araw ng misa tawag nito, ng detour. Okay? Inaalala ko lang yun. Okay, hindi nawalan ng silbi yun, yung experience na yun ate. May dahilan ng Panginoon kung bakit tinawag niya ako sa ganung paraan at nainlove ako sa kanya. Okay? At by that way, anak, sa ganung paraan, ay nare-restore yung joy of salvation. Naaalala ko uli yung aking first love. Okay? Kung paano ang Panginoon ay una kong inibig. At tandaan natin, Aaron, kumaga, kalakip ng ating restoration ay yung pagsisisi. Di ba? Kasi that's the way back to God eh, yung pagsisisi eh. Kung saan mo siya iniwan, doon mo rin siya babalikan. Tama, at ang daan pabalik ay, daan ng pagsisisi. Okay, sabi dito, basahin natin. Sabi dito sa Revelation chapter 2, verse 45. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Alalahanin mo kung saan ka bumagsak, saan ano bang kinabagsakan mo, kung saan mo iniwan ng Panginoon. Lord, naiwan kita nung niyaya ako ng mga barkada kung hanggang ito ang gawin namin. At alam ko, nabagsasalita mo yun. Okay, Lord, naiwan kita kasi nakikiuso ko. Okay, pinutol ko yung buhok ko, Lord, na when it's supposed to be the glory of a woman. Okay, at marami pang ibang pagbagsak. Sabi doon, ano daw na? Alalahanin mo kung saan mo siya iniwan. Iniwan mo siya doon sa part na yun, ng salita. Iniwan mo yung salita eh. Di ba, Aaron? Kasi ang salita ng Panginoon, ganito, pero hindi mo yung ginawa. So, iniwan mo yung Diyos. Iniwan mo yung salita sa tagpo na yun. At ano daw yung gagawin mo? Repent. That's the way back to God. Repent. Okay, magsisisi tayo. At tandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon na may nagsisising puso ay anak ng Diyos. Judas repented eh. Pero, merong pagkakataon kay Judas, anak, that he already have crossed the boundary line between mercy and judgment. Predestinado ba siya na? Hindi siya predestinado katulad ni Peter. Si Peter, nakita ng Diyos nakatawid ng promise land. Kasi when thou art converted, okay, si Moses, anak, nagkasala siya, pero anak, predestinated siya. Nakita siya ng Panginoon nandoon sa Mount Transfiguration. Yun yung predestination niya, anak. So tayo, ganun din. Okay? Nakikita rin tayo ng Panginoon, Aaron. Bakit? Kasi predestinado tayo. Meron na siyang ikinaabot sa atin. Okay, Philippians chapter 2. Diba, may kinaabot na si Kristo sa atin. Ngayon, si Judas, nakita na ba siya ng Panginoon? Aaron? Anak, nakita na ba siya ng Panginoon sa kay Kristo? Na-convert? Hindi. Anong tawag sa kanya ni Christ? The son of perdition, anak ng kapahamakan. Meron din siyang predestination, anak eh. They are predestinated to destruction eh. So, nagsisi ba siya? Nagsisi siya. Pero hindi na yung kinalugdan ng Panginoon. So, hindi lahat ng sasabihin mo, ay magsisisi naman din ako eh. Tandaan natin, merong mga tao na kahit magsisi sila, okay? Because they already did the last opportunity, or they already did exhausted God's grace to them.
Okay, wala na silang paraan para magsisi pa. Okay? Si Iso, ate, dininay niya ba yung ibig sabihin, nireject niya ba yung birthright? Okay, yung birthright, anak, binenta niya kay Jacob. At sabi ng Biblia, kahit na tumangis pa si Esau, para matanggap niya yung blessing, wala nang pagkakataon pa sa kanya. Okay? So, huwag tayong laging kampante. Pwede naman pala ako magsisisabi ng Revelation chapter 2 verse 4 eh. Pero tandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon may pagsisisi na tatanggapin pa ng Panginoon. Okay? So, the only way back is repentance. At dadalhin ka ng Panginoon sa restoration ng joy of your salvation. Matapos kang mag-detour. Okay? Okay, so, sino yung mga witnesses against us sa atin? Kanina nabanggit ko na, Satan, number 1 yan eh. Okay, he for sure will be a witness to, or against Moses. Di ba? Yun yung sinasabi ni Jude eh. Okay. So, si Peter, may accuser din siya. Sino yung accuser niya, anak? Anak, sino yung accuser niya? Sabi doon, di ba? Satan is desiring to, kumbaga, katulad ng isang trigo, dinideset ka ni Satanas. Sabi nga nililiglig ka niya. Okay, so sino yung magiging accuser niya? Ni Satanas. Tama ba? At saka yung mga tao na nagsabi sa kanya, di ba kilala mo yun? Okay, witnesses yun. Kung hindi yun nagsisi, magiging saksi yun naging sa kanya. Okay, yun din tayo, anak. Meron din tayong mga accusers, sinabi ko nga kanina. So, be very careful. People may stumble because of your detouring. Okay? Kapag nagde-detour tayo, anak, may mga taong nag-stumble. Okay? At yun ang magiging problema natin. Pagka meron tayong, o hindi tayong nagiging ilaw sa mga tao. So, as Peter, so anong sabi ng Panginoon, anak? Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Yung tanong niya, 3 beses niyang tinanong na eh. Anong sabi niya? Peter, lovest thou me? Ilang beses tinanong ng Panginoon? 3. Sabi ni Peter, Panginoon, mahal kita. Okay, sabi niya, feed my flock. Ano yung sabi niya nung nagpropesya yung Panginoon? Na bago mo ako itatuan ng 3 beses ay titilaw kang manok, o matapos mo akong itatuan ng 3 beses ay titilaw kang manok ng 2 beses. Sabi niya, when thou art converted, strengthen your brethren. Anak, hindi nawala yung kalooban ng Diyos sa kanya. Tama ba? Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, strengthen your brethren. Paano ba mag-strengthen ng mga kapatiran? How do you strengthen the brethren? By feeding them with spiritual food. Kasi mga tupa ng Panginoon yung mga kapatid niya eh. So ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, Peter, lovest thou me? Sabi ni Peter, Panginoon, mahal kita. Sabi niya, feed my lambs. In other words, strengthen your brethren. So, kahit na nagkasala siya, nagdito siya, nawala ba yung purpose ng Panginoon sa kanya? Hindi nawala yun. Walang gaganap na kung hindi siya eh. Yung utos ng Panginoon para sa kanya, siya lang ang gaganap noon. Kaya tayo, anak, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, kahit magdito ka pa kung saan-saan, once God put you, anak, sa tamang main road, Aaron, ng pananampalataya, babalik ka sa pagganap ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Ng ministeryo mo, if God predestinated you, Aaron, para tumugtog para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kahit na pagkahumaling mo pa sa musika ng sanlibutan, darating at darating ang panahon, masusumpungan mo ang sarili mo na tutugtog ka pa rin sa Panginoon. No? Yun pa rin ang pupunta mo, not unless, Aaron, na talagang sa sanlibutan ka. Okay? Pero kung anak ka ng Panginoon predestinated, as Peter was predestinated, nawala ba yung kanyang ministry? Aaron, kahit na nandito siya, hindi. Sabi ng Panginoon, strengthen your brethren. Pero nung nag-resurrect ang Panginoon, sabi niya, feed my lambs. That is also strengthen your brethren.
Okay. So, ilang beses? Tatlo. Ano yung number 3? 3 is the number of, 3 is the number of perfection. Anak. Okay? So, ilang beses siyang nagtatwa? 3 beses. Ilang beses tinanong siya ng Panginoon? 3 rin. So, Aaron, kahit gaano karami pa, anak, ang mga saksi, okay, ng ating pagdetour, kahit gaano pa karami yung akusasyon sa atin, ganun din karami, Aaron, no? Yung patotoo ng Panginoon in favor of us. Okay? Na paborable sa atin. Naiintindihan niyo ba yung ibig kong sabihin? Kung sasabihin ng 3 maid, tsaka yung ano yun, yung damsel at tsaka ng mga nagpapainit, itong si Pedro ay itinatwa ka eh. Ngayon, may sasabihin ba ang Panginoon sa kanila, anak? 3 beses na tinutwa ka niyan, Panginoon, sasabihin ni Satanas eh. With the 3 witnesses, ano sasabihin ng Panginoon? Ano sasabihin ng Panginoon? Kung 3 beses niya ako tinutwa, 3 beses niya rin akong sinabihan ng mahal niya ako eh. Tama ba ron? So kaninong patotoo ron yung tatanggapin ng Diyos? Patotoo ba ni Satanas? Hindi. Yung patotoo ng salita, which is Christ. No? Sasabihin ni Kristo, anak, hindi ko alam yung pinagsasabi niyo. Ang alam ko lang, sinabi ni Pedro sa akin, 3 beses, na mahal niya ako. Okay? Sino ang magpapatotoo sa atin? Who is our witness? It's Christ, Aaron. Diba? Kahit gaano karami, anak, ang ating mga nagagawang mali. Okay? O yung sa nakalipas nating buhay na nasa sanlibutan pa tayo, at ngayon meron pa rin tayong pagbagsak, although pinapalo tayo ng Panginoon, pagdating ng panahon, Aaron, ang kahit ngayon, no, ang salita ay nagpapatotoo sa atin, no, nang may kumbaga in favor ang tawag din na nakakiling sa atin ang pabor ng Diyos. Okay? Anak, pagka meron kang nagawang mali, anong titingnan lang ng Panginoon? Yung kanyang patotoo, yung sinasabi ng salita. Ano ba yung sinasabi ng salita para sa atin? Okay, ito yung sinasabi ng salita para sa atin. Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. Malapit na tayo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who would bless us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He had chosen us in Him before the foundations of the world. Kailan ka pinili na? Before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Okay? Ano doon yung, saan ka doon nakapredestinate? Ha? That you should be holy, okay? And without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Salita ba ng Panginoon yan, anak? Na sa kaduluduluhan, ano ang magpapatotoo sa atin? Yung salita ng Diyos, that we are without blame and holy before Him. Tama ba? So ano yung mga witness ni Satanas? Hindi yung nakikita ng Panginoon. Okay? Ano ang titingnan ng Panginoon? Yung salita niya, yung kanyang predestination para sa atin. Tignan mo pa, anak, sa Romans chapter 8 verse 14 and 16. Sabi dito, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sino nagpapatotoo para sa atin, anak? Yung Espiritu ng Diyos. Na ano daw tayo? Na mga anak tayo ng Diyos. So kung anak tayo ng Diyos, nagkakasala ba ang Diyos? Hindi nagkakasala ang Diyos. Nung pinanganak tayo ni Adan, si Adan makasalanan. So therefore, ano ang anak niya? Makasalanan. Kung anak tayo ng Diyos, ang Diyos hindi nagkakasala, ano tayo? Hindi tayo nagkakasala. At ang nagpapatotoo, anak, ang Espiritu. Tama ba? Yung Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo. At sino? Si Satanas na magpapatotoo laban sa atin. When the Spirit of God
is a witness that we are not sinning against Him. Okay, sabi dito anak sa 1 John chapter 3 verse 9. Whosoever is born of God does not commit sin. So kung anak ka ng Diyos na pinatototohanan ng Espiritu, sabi doon, hindi ka rin nagkakasala, for His seed remaineth in Him, and He cannot sin because He is born of God. Paano pa yung mga pagkakamali natin? Ano yung pagkakamali natin? Hindi ba kasalanan yon? Sabi ko nga sa inyo anak, it's not the sin of unbelief. Okay? Kasi meron sa puso mo na nagsasabi na mali yung ginawa mo. Hindi yung basta-basta konsensya, ate. It's the Spirit of God in you na nag-grieve sa ginawa mo. At sino yung Spirit of God na nasa sayo? Ikaw yun. Okay? At yun, laging umi-amen sa salita ng Diyos. So kung nag-amen yung laging sa salita ng Diyos, Aaron, nagkakasala ba yun? Hindi siya nagkakasala kasi nananampalataya siya palagi sa salita ng Diyos. And sin is unbelief to the Word of God. So therefore, kung Espiritu ng Diyos yung nasa sayo at ikaw yun, hindi ka bumabagsak sa unbelief because it always say amen to the Word of God. Pag may ginawa kang mali, may nag-i-grip dun eh. Ikaw yun yung totoong ikaw. Kaya yun yung sinasabi ng John chapter 1 John 3:9 na hindi tayo nagkakasala sa ganung konteksto. Okay? Pero kapag nagkakamali tayo, anong ginagawa ng Panginoon anak? Kinokondemn niyo ba tayo katulad na sa libutan? Pinag-aralan natin nakaraan? Hindi. Pinapalo tayo. Ano yung pagpalo niya? Is it an expression of condemnation? Hindi. It is an expression of love. So pag-ibig pa rin yun ng Diyos sa atin, anak. Expression ng pag-ibig niya. Bakit? Kasi hindi tayo nagkakasala katulad ng pagkakasala ng sanlibutan, which is unbelief. Okay. So, di ba sabi, be ye therefore perfect, for your Father in heaven is perfect. Ilang beses yung sinaksiyan ng Panginoon? 3 times, di ba? Na mahal niya mahal siya ni Pedro. 3 times. And that is the number of perfection. So, in the eyes of God, anak, perfecto na sino? Pedro. Si Peter. No, na may patutuo siya, anak, na mahal niya ang Panginoon with perfection. Okay? He perfectly loved the Lord Jesus Christ. Okay? Ang sabi ng Panginoon, be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Okay. So anong klaseng perfection dapat na meron tayo? Kaninong perfection? Perfection ng tatay natin. Okay? And the only way that we can attain to God's perfection is through Christ. Okay? Nagiging bahagi tayo ng Diyos. And therefore, anak, yung perfection ng Diyos ay kabahagi tayo. Through Christ. Diba? Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 1. I should say verse 10. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifice, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice, referring to Jesus Christ, for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected, okay, forever them that are sanctified, who whereof the Holy Ghost also is a witness. Ano yung title natin? Our witness. Okay? Is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their heart, and in their mind will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. So kahit sino pang mag-witness against us na, okay, ng mga pagdetour natin. Okay? Sabi ng Panginoon, hindi ko na yan alam. No? So, sino ang may witness na sa atin in favor of us? It's the Word of God. It's Christ Himself. No? Yun ang nagpapatotoo. Anak, pag merong binabato sa ating akusasyon, titingnan lang ng Panginoon yung kanyang sakripisyo. Yun na yung nagpapatotoo sa atin. Bakit?
Kasi bahagi niya tayo. Paano niya tayo naging bahagi? Dahil may Espiritu Santo tayo sa puso natin. Okay? Yun ang patutuo natin. Yun ang nagpapatutuo sa atin, anak. Na tayo ay walang bahid kapintasan sa harap ng Diyos. Okay, ito. Last na lang. Last na lang. Pagkatapos nun, anak, ano yung sinabi? Balikan nga natin yung sinabi ng Panginoon sa John 21:15-19. Okay. Sabi dito sa verse 18, Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall grind thee, or gird thee, and carry thee, whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Okay. So, anak, tandaan natin, sinabi ng Panginoon sa kanya kung anong klaseng kamatayan ang mangyayari sa kanya. Bilang patotoo niya, tama ba? Alam mo ba sa history, sabi ng prophet, kumaga si Peter, pinako siya sa krus na Pero tumanggi siya na ipako na katulad ng posisyon ng Panginoon. He was crucified upside down. No? Saying that he is unworthy to die the death of the Lord Jesus Christ. Okay, kaya ang ginawa niya, ipako niyo ako upside down. Okay, anong ibig sabihin ng naroon? Yun ay patotoo ng kanyang pag-overcome. Na-overcome niya ba yung kanyang fear, ate? Every time na merong mako-corner siya, anong ginagawa niya? Natatakot siya at nakikipagkompromiso siya. Pero in the end, anong patotoo niya? Patotoo ng katapangan. Okay? Patotoo ng katapangan. Sa Hebrews chapter 11, anak, lahat ng sinasabi dun kay Abraham, kay Enoch, kay Noah, di ba, kay Sarah. Si Sarah, di ba, tumawa siya sa Diyos Di ba, sa pangako ng Panginoon Kay Barak, at lahat pa ng ganun, kay David. Walang binanggit na laban sa kanila Anong binanggit? Yung mga patotoo nila. Their testimony of overcoming. Aaron, hindi papayag ang Diyos, Aaron, na ang kanyang mga anak ay tatawid ng buhay na to na walang bitbit na patotoo ng pananagumpay. Amen. Okay? Hindi papayag ang Panginoon. Not unless hindi ka anak ng Diyos. Bubulusok ka pababa. At yun ang ikakapahamak mo. Pero pag anak ng Diyos, hindi siya papayag that His children will pass the curtain of time na walang bitbit na patotoo o ng pagtatagumpay sa pangalan ng Panginoon. Anong sabi sa Bible, di ba? He that overcometh. Di ba? Yung pangako ng Espiritu sa church ages, sa huli, di ba? He that overcometh will I grant this and that. Di ba? Kumbaga, yung reward ay para saan? Para sa mga overcomer. And you will come before Christ with a testimony that you overcame. Ang galing ng Panginoon, di ba? Lahat anak, nilatag niya na yan Nag-detour tayo, ibabalik niya rin tayo sa tamang daan. Tama ba? Kaya anong gagawin natin? Magdi-detour pa ba tayo? Ha? Kasi sabi mo, Papa, babalik din naman tayo ng Panginoon. Tandaan natin, you are just making it hard for yourself. Ginagawa mo lang mahirap sa sarili mo yun. Bakit? Kasi yun din naman ang pupuntahan mo na Tama ba? Yun din ang pupuntahan mo. Wala ka nang magagawa kasi predestinado ka na maibalik doon. Okay? At ang isang tao na kukunin yung lisensya na pwede naman pala akong balik ng Panginoon doon. It only shows, Aaron, na hindi ka predestinado ng Panginoon. Okay? Yun lang ang ibig sabihin nun. Na pag ginawa mong lisensya ang salita ng Diyos para gumawa ng mali, it's not the heart, Aaron, that God gave to His predestinated ones. Okay? Hindi lisensya ng pagkakasala ang salita ng Diyos.
ito ay daan ng Diyos para tayo ay madala sa katwiran, hindi para madala sa pagkakamali. Okay? So gawin natin anak na i-examine natin yung sarili natin. Am I in the will of God? O nagde-detour ba ako? Okay? O meron lang akong pinapasyalan, pero ganun din naman ang pupuntahan ko sa Panginoon din. At sabi ng preacher, hindi naman ibibilang ng Panginoon sa akin yan. So you are making God a justification of your unrighteousness. When in fact, the Bible says that Christ is our justification ng katwiran. Okay, patungo sa katwiran. Okay, so nakita niyo ba yung mensahe, ate? Nakita niyo ba yung gustong iparating ng Panginoon sa atin? So sino ang witness natin? It's the Word, it's Christ. In the same way that He witnessed to Peter, no? With a perfect witness 3 times, no, na siya ay iniibig ni Pedro. Hindi siya nangungulit kinukulit niya lang ba si Pedro, ma? Tinatanong niya ng 3 beses, sabi ni Pedro, Panginoon, bakit ganun? Di ba? Alam mo naman lahat ng bagay bakit tinatanong mo ako ng 3 beses? Alam mo naman na mahal kita. Okay? So that is a perfect witness, Christ. The faithful and true witness. Na pagdating ng panahon naroon, titingnan lang ng Diyos yung witness natin. And every case against us is all settled. Okay? There is no person, no angels, no demons, principalities and powers can put a charge against us because it's God that witnesses, ate, that we are perfect and blameless before Him. God bless. Yun lang yung ating mensahe ngayon. So mag-pray muna tayo.